Hello guys, good morning. Ang next din ninyong nga trabahon is mauni mahimo ninyong last nga trabahon diri sa Laravel. Then mauna ni ang inyong midterm. So kung kabantay mo ang trabaho, ang akong gipabuhat ninyo diri sa Laravel is mga essentials lang, like pag-insert ng data, pag-update, tanan nga uh, current features, then pag-import, pag-export og data. Then next is pag-generate og PDF file. So mo ni mahimo ninyong uh, midterm ang pag-generate og PDF nga mga file. Pero unsa may purpose ana? Usa sa mga reason nga nung need mo makabalo ana is, for example, ang payslip. Kung kabantay mo ang payslip, system generated na karon ang mga payslip. So if mo work mo og company, then magbuhat mo og system, usa jud na sa inyong trabahon. So for example kini siya. So payslip na siya, then system generated na siya. Makita man jud ninyo sa iyahang format nga gikan na gyud siya sa system. So kini mga ani nga format is di siya pwede nga third party, kay kining mga data niya is wala naman na siya gi-encode, gikan na jud na siya mismo sa system na. Mao na nga need mo makabalo unsa ang pag-generate og mga PDF file gikan sa system na mismo. Then usa sa example ana is kanang mga resibo. For example, receipt. So kini yung mga resibo, usually labag nag mga big companies, ang ilahang mga resibo good is the same size sa A4, which is common size siya. Pero naay mga resibo nga custom size siya. For example kini siya, custom size na siya nga resibo. Then napay gistawag na tag resibo nga gikan sa thermal printer. So makita sa din ninyo siya, for example kini. Kining device nila guys is thermal printer na siya. Kung makabantay mo ani sa mga minibus, mga beep, nagamit sila og ani. So mga handheld device na siya nga thermal printer nga mo-print og mga resibo. So kining ilang gi-print nga mga papel, ang design ana is sa system sa na siya gikan. So wala na siya ma-generate gikan sa third party, gikan na siya sa system na. So gituyo gud na siya og design. Then mao na ato ang fokusan karon, unsaon pag-generate og mga payslip og mga ingon ani. Then kana siya is kaya na siya buhaton diri sa Laravel, kay daghan kay mabuhat ang Laravel nga uh, nga kaya na jud niyang suportahan ang whole system without using another technology aside sa Laravel. So para maka-start ta, mag-install ako bago nga project, kay di ko ganahan magbalik-balik. So mag-install sa ko og bago, wait sa. So so ako lang ilisa og that para ma-install siya sa kanang folder mismo. Kini daing pag-print og PDF is dili ni siya necessary nga sa buhaton nimo siya sa sud mismo sa Laravel, no. Kung kabantay mo, naay print PDF diha .php, separate file siya, then kana ra siya nga file alone.
pwede siya ka maka-generate pero medyo complicated lang ang way niya. Then ipagamit kag Laravel god is mas easy ang iyang work. So if tanaw nimo ang source code niya, so in ani iyang source code inig print, then mao ni ato ang buhaton. Then standard mo gud ka nga mogamit og Laravel. So mao ako ang itudlo ninyo kung saan siya pag-use diri na sud sa Laravel. Oh, wala pa siya naman. Ako nang i-post ka diyot ang recording kay para mahuman siya nga di mo taas ang video. Okay, so almost done na siya. Naran na ko i-clarify pod additional kung wala ko na mention ganiha. Ang gigamit din ako nga version is version 9 pero ang available is 11 na. The most sa activity ni is version 10 na siya. So ni-atras din ko og version 9 kay gitest na ko ang version 11 nga nagprint kong PDF, dili siya successful kay dili pa siya compatible. Then sa 10 pod, nag-try ko twice, then ang usa nag-error siya. Then sa natras ko og 9, then perfect siya, wala siya problem nga na-encounter. So I suggest if mag-work na mo ani, gamit na lang po ninyo ang version 9. Kaya nagsige pa ni upgrade ang Laravel, then ang katuang atong gamiton nga third party nga uh, package good is wala pa gud siya na update kaayo. So need ta mo atras og Laravel 9. So mo na siya. So nahuman na siya og install. Ato lang i-open diri sa VS Code. Then mag-open ta og terminal para matest na to if successful ba yung installation. Dili na siya error no kay sa output na siya. Ang gibuhat din niya is gi-detect niya ang mga existing package, then sa previous sa siya nga project nga gi-open ako arita sa terminal kay na ini message ninyo nga na ini error daw yang gibuhat nani. Dili na connected sa project ninyo. Okay, so okay na siya version 9. Then ang ato ang gamiton nga third party para maka-generate og PDF is natay gitawag og FPDF. Then mo ni iyang official website. Then di na siya secured kay wala na siya na update jud. Then ay mga tutorial diha unsaon siya pag-use. Then ano siya ay GitHub version. If i-open mo ang GitHub niya, FPDF, then GitHub. Then upat ni sila ang developer nga nagbuhat og klase-klase nga version no. Pero ang ato ang gamiton nga version is oops, wala siya nigawas. Ato lang kompletuhon. Ang name sa package developer kay Codage. Okay, dara mo na siya.
Mao siya pinaka common nga use nga compatible siya. Then ang uban nga version is ayaw mo kumpiyansa kay na siya mga error. Then naay instruction dia unsaon siya pag set up. So magamit yung bata og composer, i-copy paste ra lang ninyo. Then i-install ninyo sa inyong gibuhat nga Laravel. Oops. Nasa pro ko na og paste. Then i-verify lang ninyo if successfully installed siya. I-check ninyo if na-install ba siya dire sa composer.json. Okay, so na-install siya. Wait lang ta until ma-complete na siya. Okay, so na-install na siya. Then naay instruction dire unsaon siya pag start. For example, kini siya. If imo ni siyang ato na siya i-try paste para diretso ra arito sa route. Okay. So naka-generate na siya og PDF nga empty pa lang siya. Pero kana siya sample lang na siya. Dili jud mao ang dili mao ang sakto nga format nga i-follow na to. So para maka-start na ta, atong buhaton lang is pag-create ta og bag-ong controller nga mabutang diri sa app http then controller. So ang pagbuhatan na is type lang ang PHP artisan make controller. So atong buhaton is payslip. Okay, so mana siya. Ato lang i-return ang request para ma-check na to if running ba siya. Then once magbuhat mo controller amo kalimot, need pud mo og access ana diri sa iyahang route. Then payslip. Then iyahang method path. Class name. Then declare mo siya as class. Then ang name sa function. So ato i-try i-call. Okay, so okay na siya. So if imo siya butangan og value, okay, then test. So magawa siya. So kana pwede na ta maka-start og code. Then dili ta magbuhat og payslip.
So based diri sa documentation, diri ta mag-base sa documentation sa GitHub no kay mas updated na siya compare aning FPDF nga official website. So na sila gipakita diri nga sample. Actually kini mo na siya ang standard. Pwede na mo siya i-print. Pwede na mo siya i-copy paste diri. Mo generate na siya PDF pero mag-error pa na siya. So ang reason na to i-check. Wala pa mo to siya na load ang source yun sa class. So gipangita niya ang FPDF nga source asa na siya. So need na to siya i-declare. So ang pag-declare ana kini siya is global variable mo gid siya. Then wala siya is source. So ang pag-declare ana if buhatan na nimo siya og bago nga declaration new nya FPDF then na siya required nga value. Then ang usa ka required niya is tawag og orientation. Then pwede ka maka-declare na og L meaning landscape, pwede po og P meaning portrait. Pero ato siya i-portrait sa karon. Then next niya nga i-required is gitawag siya og unit of measurement. Pwede ka mag-inches. Actually if mag-inches ka ay inch siya. Then if mag-mm, so millimeter atong gamiton kay mo ni standard basta mag-print ka og mga document gikan sa system na. Then pwede ka mag-declare diri og size. For example, mag-print ka og A4 size. So i-declare na nato siya. Then napatay ni declare sa babaw kung asa ang source. Ato i-check. So kini siya. Need pa na nato siya i-declare sa babaw nga ato na siyang gamiton. So pwede rin nyo i-copy paste. Then try. Okay, so naka-generate na siya. Ato na siya button nga empty. So karon mao ni siya ang A4 size. Then na-mention ko before nga maka-print ta diri og mga resibo nga the same og size sa thermal printer. So ang size sa thermal printer is mag-start na siya og 57 mm up to 80 mm. Ang pinaka-common dyan is 80 mm. Mo na gipanggamit sa mga beep. Then if dili kag A4 gusto nimo customize size, pwede ka mag-set og 80 mm. Then ang iyang maximum is 200. So for example kana siya gamay na siya nga size. So ma-customize gyud nimo siya. Pwede pod og katong pinakagamay nga version niya 72 mm man pinakagamay nga payslip. So nana pwede siya gyud ana. Then karon balik lang ta sa standard which is ang A4. So karon ato ni siyang designan. Buhatan nato siya og content. Kung makabantay mo sa mga payslip, daghan kag makita diri nga mga sample nga pwede nato siya i-follow. Then mangita lang ta og medyo simple siya. For example, kani siya. Kini siya. So for example, ato ni siyang i-follow.
medyo simple siya compare sa uban, so ato na siyang buhaton as reference. So kita nyo sa babaw na siya title nga payslip ang nakabutang. So atong buhaton na to ana i-declare pud na to siya diri. So ang first na tong gamiton ana is kung kabantay mo niya ang iyahang font width is naka bold siya. Then unsaon na siya pag declare dire, simple na jud kay na siya. Then ay mo kalimot kining fpdf global variable na siya, so if naa mo i-add dapat gamiton yun na nimo siya kay dili mo maka-use sa mga reusable component if di mo use ana. So karon ato to siyang buhaton nga bold. So ang pag set ana is natay gitawag og uh, ready to use mga class. Ang sa example ana is set, gitawag og set font. So kini siyang set font pwede na nimo ma-search kung unsa iyang required fpdf set font. So na siya gipang pangayo, ang iyang gipangayo niya is family name, di na siya apelyido ha, kana na siyang mga uh, name sa mga fonts nga pwede na tong gamiton. Pinaka common is Arial, so kana siya. Times New Roman pwede pa na siya. Then next is kini iyang style, pwede siya italic, pwede siya naka bold. Then next is ang size niya, font size. So muna atwang i-apply. First is for example lang ang Arial. Then ato siyang i-italic I. Then ang size niya is 12. Then declaration pa na siya sa iyang font size. So wala pa na siya yung text nga gi-print jud. So sa pag-print sad og text daghan ta og option. For example, natay gitawag og cell. So kanang cell, kung makabantay mo sa Excel na siya by box pod, then pwede po na nato siya gamiton nga concept diri kay naa mo gud na siya dinhi pod. So ang paggamit og cell need siya og position niya from ang yang gitawag na to coordinate position ang x and y. So for sure naabot mo third year, familiar na mo ana. Iyang position from top is 55 for example, then 10, then butangan nato siya og value, sample text. Then ang next niyang pangayoon is na mga style. If tan-aw nimo siya, naa na siya mga required sad. So ang font width, font height, then iyang text, then butangan ba nimo siya border or dili, then integer nga next line na siya, meaning ana. Then alignment, naka-center ba siya? If naka-center siya, butangan nimo siya og letter C. If i-align mo siya sa left, L. Then if align mo siya sa right, R imong ibutang. Then fill, meaning ani is imo bang koloran ang palibot sa cell. If butangan nimo siya og true, so makoloran na siya. If dili, if imo siya false, so siya color. Then na siya pwede nimo siya insertan og additional nga mga object style. So di lang ta mo suldan na kay medyo complicated na kana siya. So balik ta diri, human naman ta sa text, ang need natong i-declare balik is iyahang iyahang border o iyahang alignment. Then ato lang siya is 0 din ang alignment niya is center. So na siya sample text, kung bantay mo naka kuan pud siya, naka italic siya. Pero if imo siya ilisan og B, meaning naka bold siya, so naka bold pud siya. Then if imo siya butang og N, normal na siya. Pero ang common jud
i-empty na nimo siya. Once empty na siya, ang iyahang gamiton is normal font. Then naay gi-declare sila diri nga border. So kana siya, pwede nato siya i-check. So mo ni ang gimin niya nga border. Kung kabantay mo ang text sa atong nakit-an nga sample is na siya sa center. So ang paagi diyan is pwede ka mo use og mga cell nga empty, then imo lang siyang adjuston para sa tulo ka cell dere ang center ay imong magamit. Then usa na sa way para ma-center nimo siya. So na pila na ako ka years nag-use ani no. Then ako lang siyang i-proceed para mapaspas ta. Then ato lang i-same siya nga iyang width is 55. Actually dapat 8 ni siya. Kay dapat gud iyang butang nimo diri is 8 to 12 lang. Then payslip. Then one ato siya butang ng borders temporarily. Then iyang alignment is naka-center. Nakabantay mo na siya ikatulo. So if imo na siya i-copy paste, na kanila ato i-copy paste. So duol na siya sa center jud. Pero totally wala gyud siya ma-center. So ato lang siya i-adjust, ibato na to siyang 60. Kulang pa siya gamay. 65. Okay, so okay na siya. Then since ang center lamang itong gamiton, pwede ra na siya i-empty. Usa na sa mga tricks nga ipag-use na mo. Then ato na siya i-remove yung border, zero na to para di siya makita na. Okay, so okay na siya. Then ang next na to nga sample diri is nakakuan siya, wala na siya naka-bold. Ang buhaton ninyo ana is i-declare na siya, naka-bold din na siya. Then ang next na is wala na siya naka-bold, so i-remove na to siya. Then natay gamiton nga gitawag og next line. Ang pag next line is LN lang, capital ang N, gamay capital ang L, gamay ang N. So matabuan na since mga cell man atong gipanggamit, iya tong ipang-send, iya tong ibutang sa next line na. So Zonodol INC ato lang ilisan og sample company. So na siya. Then ang next niya nga value is address. Then need ka pun mo og next line na niya. So pwede ra na to siya ipang copy paste na. Kay the same naman na siya og format na. Then next is actually part niya po to sa yang address, pero atong gamiton dali is ato lang siyang butangan og mobile number. So 0935315223. So naka-generate na ta og gamay nga heading niya. Then ang kining next is naka-column na siya.
medyo dali na lang na siya na. Then kung kabantay mo na siya dako-dako nga space. Ang usa sa option line ninyo ana is ang LN ra jud. It ana ra ang way niya sa pag-print sa document. Then ato lang i-check. Estimate na ko ani kuha siya ka cells 1, 2, 3, 4, so need ta og upat ka cell niya. Then ang need na to nga value is sabi siya date of joining. Then pwede nyo siya butangan og one temporarily no para makita ninyo siya kung sakto ba yung alignment. So medyo di siya pwede i-center no. So ato siyang i-align left. Then medyo dako ra kayo ang space. Ato lang ni siyang i-40. Then next is ato lang siya butangan og gamay nga style no. Ako na siya butangan og gamay nga column 5. Then lain siya nga cell para sa column. Pwede ra sad mo mag-ingon ana. Then value niya. Okay, so na siya makita niyo nga na siya column. Then ang need na to ana is another na pud nga set sa data. Then ang gi-require niya dire is employee name. Then next is ang names employee. Then ang kini siya medyo need to siya patas ano. So ato lang ni siyang i-60 para na siya sakto nga space. Okay, so center na kayo siya. Then para di siya halata, butangan na to siya og next line. Then need pwede rin na to siya i-copy paste na ang mga next nga row niya. So if imo siya i-print og balik, so gi-copy paste ra na to siya. Then period date, pay date. Then another required data is designation. Okay, so na-generate na siya. Pero if panaanin mo siya dire wala siya column no. Wala siya mga na nakita nga alignment sa yang border. So ato na siya ipang remove. Then na pa ang next batch. Okay, so na-follow na iyang format.
Then next is kini siyang table. So the same ra gyapon ni siya og concept. So na-share na nako ninyo ang idea niya. uh, Dali na lang siya i-follow ang table, no, so di na nako siya isunod, so kamo na lang ang pag-explore ana. Then ang next ana is possible nga maka-use mo og image. So muna to ang i-add. Mangita ta og format sa image, FPDF image. So naay mga sample diri unsa iyahang porma. For example kini siya, pwede ni nato siya oops, uh, mag-error na siya, no, kay wala na siya full path. So mangita ta og image, example may tatag logo sample. So na siya absolute path, then pwede na ato mo i-pull na to dire. Try na tog paran. So na siya error, PDF wala siya makiti daw kay gi-copy paste man dahil nako siya kulang sa og F. So na-load na siya ang image. Ingon ana na siya pagbutang og image. Then na lang kay need ipang declare ana. For example kini siya, dako ra jud siya. Auto lang siya 30. So ana, pwede siya mahimo ng logo na. Then need siya i-move pa jud. Okay, so na siya yung logo. Easy na lang ka siya. Then usa sa example diri, check nato unsay mga requirements niya. Okay, so makita niyo sa ubos na siya linya. So pwede niyo siya i-search pod FPDF line. So naay mga sample diha unsa siya pag-generate. So for example kini siya, ang required niya is x coordinate, ang y coordinate. Then need niya ang point A o point B positioning sa coordinate niya. So ato na siyang i-set. Gamito na to siya. Ato na siya i-try. For example, iyang coordinate is 10. Then there is 50. Then there is 10. Then there is 200. So na siya line, naka-horizontal lang siya. Wait, okay, x y x y x, okay, so sa'yo play siya. Then i-10 na nato siya. Then kini siya is okay na siya. So naka horizontal na siya. Ato lang siyang i-move o gamay paubos 30. Then 30 30.
gyapon siya. Nasobrahan pa siya. Okay, so arang-arang na siya. Ang kulang niya sa ito lang i-clear ang distance. Okay. So for example kana siya. So naka-add na tagline. Ato lang siya i-design lang og duha. Ato siya i 12 53. Ato siya i-double ang line. So for example na so na gets na ninyo no unsa ang idea sa pag-generate og PDF. Then if imo na siya i-control P, so printable na siya, then ready to save po na siya. So wala lang ko'y connected nga printer mong walay mo gawas diha nga print to. So kana siya mo na siya yung next activity. uh, Actually di siya activity no, mahimo na ninyong midterm. Then medyo mo take yun siya time kay magsige mo og test unsa iyahang mga sakto nga mga porma. Then maghatag ra kog instruction unsaon ninyo ang inyong midterm. So mo ni siya ang example nga video. I-follow lang ninyo giunsa na ko siya. So that's it.